Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 15 linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na nag-aanyayang makipagkapwa-tao kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na gusto mong maibahagi sa aming kapwa sa araw-araw. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na gusto mong gumabay sa kapwa-tao upang makauwi kami sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinagulog na niya. Pinupuri ka namin, dinaranihan ka namin, sinasamba ka namin, pinagmamanihan ka namin, isasalamat ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinasabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi nyo masasabing walang aakyat doon. At kukuha sa kautosan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako'y iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila,
May pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala. Mga namumuno ay may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya'y nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay mananatili rin sa anak at inibig niya ang sandaigdigan ay maipagkakasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pamagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nalikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan.
Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana. Gayon din sa lahat ng mga nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon po ay 15 linggo na sa karaniwang panahon. At sa mabuting balita, narinig ninyo ang isa sa mga pinakasikat na kwento sa Biblia, ang mabuting Samaritano. Bago natin puntahan ang kwento ng mabuting Samaritano, nagsimula ito sa tanong ng isang eskriba. Ang eskriba, kapag sinabing eskriba, sila po ay mga bihasa sa batas. At tinanong si Jesus. Bakit niya tinanong? Dahil gusto niyang subukin si Jesus. Ang tanong niya, anong dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Anong dapat gawin para makarating sa langit? Anong dapat gawin para maligtas? Yun ang tanong ng eskriba. Magandang tanong. Kayo po, kailan niyo huling tinanong si Jesus? At anong tinanong ninyo kay Jesus? Kailan po kaya ako tatama sa wedding? Kailan ho kaya ako magkaka-boyfriend, Panginoon? Kailan kaya kami yayaman? Kailan kaya ako suswertehin? Kailan kaya ako makakaalis ng bansa? Kailan kaya ako gagaling? Kailan kaya ako makakapagtrabaho? Walang masama sa mga tanong na ito. Hindi ho kasalanang magtanong sa Diyos. At minsan tinatanong natin, bakit ako, Panginoon? Bakit hindi na lang yung chismos akong kapitbahay? Bakit ako pa? Wala akong masamang magtanong sa Diyos. Pero ang maganda, tanungin ang tamang tanong. Ang eskriba, maganda ang kanyang tanong. At sana ito rin ang tinatanong lagi natin sa Diyos, Panginoon. Paano po ako maliligtas? Paano po ako makakapasok ng langit? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yun ang magandang tanong. Dahil yun ay isa sa mga pinakadulong tanong na gusto mong abutin. Di kayo gusto naman yung makapunta ng langit, di ka? Ayaw nyo rin. Saan nyo gusto pumunta? Kayo ba nagtatanong sa Diyos, Panginoon, kailan po kaya ako pupuntang impyerno? Tinatanong nyo gayon? Hindi. Pero maganda ang sagot ni Jesus. Ang sagot niya ay isa ding tanong. Ang sabi ni Jesus, anong sabi ng utos? Isinagot ni Jesus sa tanong ng eskriba kung paano maliligtas, kung anong sinasabi sa utos. Tayo ay may 10 utos, alam ninyo iyon.
At ang utos na ito'y binigyang halaga ni Jesus sa dalawang mahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag ginawa mo ito, sabi ni Jesus, maliligtas ka. Totoo naman, kapag mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kapwa, langit ang kapalit niyan. Wala pong pasubali. Walang alinlangan. Basta minahal mo ng tama ang Diyos at minahal mo ang kapwa, papunta ka ng langit. Yun lamang naman ang buhay na ito. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pero pinalalim ni Jesus sa pamamagitan ng tanong muli ng eskriba, sino ang kapwa? Ay sa dami ninyo dito ngayon, kayo ngayon tumingin sa inyong katabi yan, yung tulog nyong katabi, tingnan ninyo. Di ba't nagising? Yan kayo inyong kapwa. Hindi rin. Parang mga pipik kayong lahat ngayon. Dapat din kayo pumesto sa reserve sa mga sa mga pipik. Kaya tayo may nagsasign language tuwing 9:00. Kaya may naka-reserve dyan para sa mga kababayan natin na mga hindi nakaunawa at hindi nakapagsasalita at naunawaan lamang ay sign language. Kapwa gaho yan yung katabi ngayon, yun, may nakakapagsalita na. Kapwa yan. Alam niyo pong madali lamang sabihin, mahal natin ang Diyos. Napakadaling sabihin nun. Magdasal ka, sumimba ka, magnobena ka, magrosaryo ka, mga pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Napakadaling gawin noon, tulad ng ginagawa natin ngayon. Ang problema, itong isa, yung pagmamahal sa kapwa. Dahil tulad ng tanong ng eskriba, sino ang kapwa? Pag kayo tinanong ngayon ng Diyos, sino ang iyong kapwa? Anong sasagot niya? Sa salitang Tagalog, kapag pinag-usapan ng kapwa, ang ibig sabihin ay, kaparehas mo, kapwa, katulad mo, lahat ng katulad mo, bukod sa mga aso at mga bag na naririto, yung katabi mo ay kapwa. Lahat ng taong tulad mo ay kapwa mo. Kaya ang tanong na eskriba, sino ang aking kapwa? Lahat ng tao. Kay kaaway mo, kay kagalit mo, kay hindi mo kasundo, lahat ay kapwa-tao. At doon tayo madalas magkamali. Dahil hindi natin lubusang naunawaan sino ang ating kapwa. At ibinigay ni Jesus ang kwento ng mabuting Samaritano. May lalaki, hinoldap, hinubaran, binugbog, halos patay na. May dumaang 2 pari, hindi pinansin. May dumaang Samaritano. Anong ginawa ng Samaritano? Nilapitan. Binuhusan ng alak at ng langis ang sugat, tinalian, isinakay sa kanyang hayop, at inalagaan. Ang tanong ni Jesus sa huli, sino ang nagbigay ng pagkapwa-tao? Ang sabi ng eskriba, yung nagpakita ng habag at awa. Yun ang sagot. Kung gusto mong malaman kung sino ang iyong kapwa, ito yung tao na gusto mong bigyan at nagbibigay din ng awa at habag. Tingnan nyo ngayon ang buhay. Hindi ko nakikita minsan sa social media, may nasusunog na bahay. Anong ginagawa ng mga kapitbahay? Naka-live ang cellphone. Diba? Sa palagay nyo, pakikipagkapwa-tao yon? May matanda, tatawid, maraming bit-bit na bag. Anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Titingnan, makakatawid kaya si Lola? Baka naman hindi. Dito na lamang,
Dito na lamang sa simbahan, tingnan ninyo ang mga upuan. Maraming nakatayo. Habang nakaupo, bag. Nakaupo, aso. Sabihin nyo ngayon, nakikipagkapwa-tao tayo. Kung ayaw mong iparamdam sa iba ang bagay na gusto mong maramdaman, hindi ka nakikipagkapwa. Ang pakikipagkapwa ay yung gusto mong pumasok sa sapatos ng kapwang nahihirapan. Gusto mong maramdaman ang kanyang paghihirap. Yun ang pakikipagkapwa. Yun ang ginawa ng Samaritano sa lalaking hinarang ng mga tulisan. Yun ang ginawa ni Jesus sa ating lahat. Si Jesus ang tunay na halimbawa ng pakikipagkapwa-tao. Siya'y naging taong tulad natin para iligtas tayo sa kasalanan. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Gusto natin ng langit. Gusto natin ng buhay na walang hanggan. Gusto natin ng kaligtasan. Maliligtas lamang ang tao na marunong makipagkapwa. Ito yung tao na naaawa, pero hindi basta naaawa ng may awang ginagawa. Tingnan niyo po ang inyong bahay. Kayong mga nakatira sa inyong tahanan. Paano kayo makikipagkapwa? Kung kapag kakain, magme-message pa sa group chat ninyo, kakain na. Hindi nyo napapansin ng inyong sarili? Nanay, tatay, mga anak, matanda't bata, pag nasa harap ng hapagkainan, nakatingin sa cellphone. Ay kahit lagyan mo ng laso ng kutsara, isusubo eh. Paanong pakikipagkapwa iyan kung hindi tayo marunong tumingin ng tao sa tao at mata sa mata? Sabi ng yumaong Papa Francisco, kapag nagbibigay ka ng tulong, huwag mong basta iakabot. Lalapitan mo, titingnan mo sa mata bago mo bigyan ng tulong. Yun ang tunay na pakikipagkapwa. Kaya anong hamon sa atin ngayong linggong ito? Tanungin ang sarili, paano ako makipagkapwa-tao sa mga taong nakapaligid sa akin? Paano ako magpatawad? Paano ako umunawa? Paano ako tumulong? Paano ako magmahal? Dapat lahat ng ito ay sa pagnanais nating makatulong, makapagbahagi, makapagmahal sa kapwa-taong nasa harapan natin. Tularan natin si Jesus. Sa kanyang pakikipagkapwa, nag-alay siya ng sarili. Sa kanyang pakikipagkapwa, namatay siya sa krus. Sa kanyang pakikipagkapwa, nabuhay siya upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Makararating lamang tayo sa langit, magkakamit lang tayo ng buhay na walang hanggan, kapag natuto tayong makipagkapwa-tao. Yung gusto nating mahalin, igalang, patawarin, unawain ang mga taong nakapaligid sa atin, tulad ng ginawa sa atin ni Jesus na pagliligtas sa krus, ang pagmamahal na magliligtas sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may katlong araw, nabuhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, yamang binuksan ng Diyos ang ating kamalayan na ang lahat ng tao ay magkakapatid at kapwa natin, sama-sama tayong dumulog sa Kanya upang hayaan niyang ang maghari sa ating sambayanan ay ang Kanyang pag-ibig at pagpapala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang batas ng pag-ibig ang maghari sa simbahang katolika at nawa ang pag-ibig ni Hesukristo sa sanlibutan ay maging buhay at maisagawa ito sa pang-araw-araw na buhay ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang magharing batas nawa sa sanlibutan at mabuksan nawa ang kaisipan ng sangkatauhan na ang bunga ng pag-ibig ay kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay sumibol nawa sa puso ng mga taong natutulad sa mabuting Samaritano, na maging tagapaghatid ng pag-asa sa mga taong kapuspalad at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kautusan ng pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa hinirang na bayan ay gawin nating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal natin sa ating pamilya at sa mga taong nasa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mawayng Ama, makita mo nawa ang aming pagsisikap na may sabuhay ang iyong batas ng aming pakikitungo sa aming kapwa. Magbunga nawa ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan, at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ng langit at lupa, na kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpulong ang paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't nakabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, sa aming mahal, iligtas mo kami Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sambahin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kalinga at ang kapangyarihan hanggang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Saan man ako umaling, ika'y naroon, umalingat sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. luwalhati sa Ama at Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Katlo, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikaapat, patuloy po ang ating paanyaya sa inyong mga naririto at mga nakikiisa via live streaming. May mga available pa pong slots sa ating Holy Pilgrimage ngayong darating na October 3 to 17 sa Roma, Italia. Tayo po ay mapalad o na makabibisita tayo sa puntod ng yumaong Papa Francisco. Papasok tayo sa mga Jubilee doors ng mga major basilica sa Roma. Pupuntahan natin ang Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara, kung saan naroon din si Carlo Acutis. At pupuntahan natin ang Pietrelcina, San Giovanni Rotondo at mga lugar na kaugnay ng buhay ni Padre Pio. At kung may awa ang Diyos, posible nating makita ang bagong Santo Papa Leon ika-14. Sa inyo po na mga gustong humabol sa ating pilgrimage, makipag-ugnayan sa ating opisina o sa mga numerong nasa screen para po sa mga detalye at sa mga katanungan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas pagkatapos ng misa kay Padre Pio,
May ilan pa pong available na rosa sa bandang likuran, puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan, may aalay kay Padre Pio pagkatapos ng misa. Salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 11 ng umaga. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo't ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo't subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo't bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, makipagkapwa-tao sa kapwa. Salamat sa Diyos.